Ito na po yun. Ito na po yung reaction ko. Ito yung walang personalan nito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Okay, so good day everybody. Attorney is back for another video at ngayon pag-usapan po natin yung isa sa pinaka-interesting na nangyari for today, January 9, 2025, which is yung pag-file po ng criminal complaint for the crime of libel by Vic Sotto against Direk Daryl Yap, kung saan meron din pong claim si Vic Sotto ng damages amounting to 30 million. But before we start, just a quick reminder lang po to everyone, kung nasa YouTube po kayo at nag-enjoy po kayo sa videos ko, huwag nyo naman po sana kalimutan mag-subscribe. Kasi majority po sa inyo ay hindi pa rin po talaga nakasubscribe. At kung nasa Facebook at TikTok naman po kayo, huwag nyo naman po kalimutan mag-follow. Okay? Now let's start the discussion. So today po i-discuss ko kung ano ba talaga ang nangyayari sa isang libel case. So more on criminal procedure po yung papag-usapan natin. Kung gusto niyo naman po yung substance regarding a libel case, like what is libel, kung ano yung mga pwedeng argument sa libel, nandun po yun sa una kong video about this topic. So ang gagawin ko na lang po, ililink ko na lang po yan sa description para at least yung mga interested pwede po pumunta doon. So before po tayo pumunta sa criminal procedure proper, explain ko muna yung claim of damages ni Vic Sotto kasi medyo interesting po to. Halos 30 million po yung claim niya. Okay? So yung claim po dito ni Vic Sotto is first is 20 million for moral damages at 10 million po for exemplary damages. So yung moral damages po ina-award yun ng korte due to numerous grounds, pero most likely po in a case like this, ang pwede po gamitin dyan ni Vic Sotto is unang-una of course besmirched reputation kasi this is a case for libel, and yung pinaka-common dyan is yung sleepless nights, mental anguish, severe anxiety. So yung magiging main question lang naman po dyan is kung i-take in consideration ng court yung mga grounds na gagamitin ni Vic Sotto for moral damages is whether or not yung grounds na yun will amount or equal to 20 million po ba talaga. Ngayon sa exemplary damages naman po, ang exemplary damages, this is awarded by the court as a form of deterrent po yan or to set an example para hindi po gayahin ng publiko yung actions ng akusado in a criminal case. Okay? So yung main question na naman po dyan is kung yung 10 million po ba is fair or sapat po ba in this situation to set as an deterrent, to be a deterrent para hindi gayahin ng mga ibang tao yung actions ng akusado. Ito assuming lang po na manalo si Vic Sotto. Pag hindi po siya manalo, most likely is hindi rin po siya ma-awardan ng claim niya for damages. So ang pinaka first step po talaga in a criminal case for cyber libel is to file what we call a complaint affidavit po sa prosecutor's office pa lang po yan. Hindi po yan dinediretso sa korte because a case for cyber libel po will undergo first what we call a preliminary investigation or PI po for short. Yung common na tawag dyan. So klaruhin ko na lang din po yung one of the biggest misconceptions po when it comes to preliminary investigation. Ang misconception po kasi dyan is that pag nag-file na ng kaso, automatic criminally accused na yung kinasuhan dyan. Pero hindi po yan ganun. As a matter of fact po, sa preliminary investigation, respondent pa lang po yung tawag dyan kasi wala pa naman po sa korte yung kaso at dinidetermine pa lang po to ng investigating prosecutor kung meron ba talagang kaso na dapat i-file sa court. So yan po gusto ko lang i-share because that is one of the biggest misconceptions po regarding preliminary investigation. So ang purpose po ng preliminary investigation dyan is yung investigating prosecutor po, magdedetermine siya kung meron bang prima facie evidence with reasonable certainty for conviction yung mga sinabmit na evidence dito nung complainant. Okay? So in other words po, ang ibig sabihin ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction is that kung wala pong evidence ipakita yung kinasuhan is magiging sufficient po yun siya para ma-prove at ma-establish na may crime talaga siyang ginawa at posible siyang ma-convict dun sa kinaso sa kanya. Yung gagawin naman po ng respondent dyan sa preliminary investigation is magfa-file po siya ng tinatawag na counter affidavit. Okay? So yung counter affidavit, syempre, explain din po niya yung side niya, sasagutin niya lahat ng nakalagay sa complaint affidavit na final against him or her. So take note, ito po, preliminary investigation, wala pa po to sa korte talaga. Okay? And after po niyan, pag na-submit na yung complaint affidavit, then the counter affidavit, tas pag kailangan ng fiscal or mag-request yung parties, pwede rin po yan sila mag-submit ng reply affidavit, then rejoinder affidavit. Tapos after lang yan, hanggang rejoinder, dun lang po yan ngayon masasubmit na for resolution ng fiscal. At yung i-determine po dyan ng fiscal
fiscal is kung whether or not itutuloy ba talaga yung kaso sa korte. So dito po sa preliminary investigation, pwede na po yan umabot ng halos 1 year or lagpas pa nga po kung talagang mag-file pa ng motion for extensions yung mga partido at kung mag-appeal pa later on yung isa sa kanila sa DOJ para questionin yung decision ng fiscal. So in short, yung point ko sa preliminary investigation, dito po aabutin na tayo ng ilang years and yan, wala pa po yan sa korte pero ang haba na po. Okay, so ngayon punta naman tayo sa next step. Kung yung prosecutor po, kung yung investigating prosecutor po tingin niya talagang dapat ituloy yung kaso, ang mangyayari na po niyan ngayon, ifa-file na niya yung criminal information. Ito na po yung formal filing po dun sa korte na. Sa cyber libel case po sa regional trial court to siya fina-file. At after po yan i-file ng investigating prosecutor, ngayon yung judge naman ng RTC is magde-determine naman kung meron bang probable cause na mag-issue siya ng warrant of arrest against dun sa akusado. Dito akusado na po talaga yung respondent. Hindi na siya respondent. He is now called a individual who is criminally accused na po talaga. At yung probable cause naman po dito na kailangan ma-prove ng judge is that, ang kailangan lang po dito is that there is a crime committed and that the accused is probably guilty of said crime. Yun lang po yun. Tapos kung sa tingin ng judge may probable cause, i-issue na po siya ngayon ng warrant of arrest para arestuhin na po yung akusado. And of course, since may warrant of arrest na pong in-issue, ngayon yung mga police pwede na po arestuhin talaga yung akusado. Okay? And after po niyan, kung naaresto na yung akusado or nag-voluntary surrender yung akusado, yung pwede pong gawin ng akusado dito is pwede na po siya mag-petition for bail. Tapos kung i-grant ng korte yun, yung petition for bail, yun, ipopost na po niya or ibabayad na po niya yung bail niya para po hindi siya makulong during the pendency of the proceedings. At ito po, explain ko na lang din kasi baka nagtataka kayo bakit ba inaalaw yung mga criminally accused na makalaya kung may kaso naman ang final sa kanila. At ang reason po dyan is because we have the constitutional right to be presumed innocent until our guilt is proven beyond reasonable doubt. Okay? So yung beyond reasonable doubt, explain ko po yan mamaya na sa may dulo na. So yan po yung rason kaya meron talaga tayong right to bail natin. Kasi unless and until our guilt is proven beyond reasonable doubt, ang presumption po is inosente pa rin tayo. Therefore, dapat hindi makulong or ma-deprive ng liberty ang isang presumed na innocent na tao kahit na po criminally accused siya. So, ang next na po dyan ngayon naman is what we call the arraignment and plea. Pero before the arraignment kasi meron din diyang remedy na tinatawag na motion to quash. So ito, this is a remedy of the accused po para ipawalang bisa or ipa-quash niya yung criminal information na final against him. So ito medyo technical po pero papadaanan ko na lang ng summary. One of the most common naman po dyan na grounds na ginagamit is lack of jurisdiction or yung improper yung criminal information na final. Pero dito po sa motion to quash, hindi naman talaga automatic dinidismiss yung case. Like pag improper lang po yung nilagay sa criminal information, ang gagawin na po mag-order yung court na i-amend. Pero pag lack of jurisdiction, i-dismiss po yan siya talaga. So ito, in-explain ko lang po para at least may idea or para at least magka-idea po kayo sa mga legal remedies pa ng isang akusado in a criminal case. So ngayon, punta naman po tayo sa arraignment and plea. So arraignment po, ito na yung process or proceeding in the court mismo kung saan i-inform na po formally sa korte yung akusado kung ano yung mga criminal accusations against him. Tapos yung plea, ito naman po yung kung sasabihin ng accused yung I plea guilty or not guilty. Yan, ito po yun siya na stage na. Ito yung pinaka-common na nakikita natin sa mga movies usually. Ang tawag po dyan is arraignment and plea. And explain ko na lang din kung bakit importante po talaga yung arraignment in a criminal proceeding. One of the rights po kasi of an accused under the Constitution is the right to be informed po of the criminal accusations against him. So kung wala pong arraignment, hindi po ipaalam sa akusado kung ano talaga yung kinaso against him, pwede po ma-dismiss yung kaso later on or let's say kung may judgment man, pwede po walang bisa yung lahat ng nangyari sa korte dahil lang po improper or walang arraignment na nangyari sa isang kaso. So, importante po talaga yung arraignment sa isang criminal procedure. And after nung arraignment and plea, ito malapit na po tayo sa trial proper. Wala pa po tong trial proper actually, mga ano pa lang po to, mainly madami lang po tong mga paperwork pa lang, mga pleadings na fina-file in court. So, ang after po nun is what we now call the pre-trial na. So, sa pre-trial, ang purpose po nito is para mapabilis yung proceeding sa trial proper. So dito po magsiset lang ng mga guidelines or mga rules yung parties kung ano yung mangyayari sa trial mismo. And of course, since tapos na yung pre-trial, siguro naman po alam na ninyo kung ano yung next. This is going to be now the trial proper na. At bago po tayo umabot sa stage na to, trial proper, most likely ilang years na po yung lumipas simula doon sa pag-file ng complaint affidavit, preliminary investigation, tapos file nung complaint information sa korte, pag-determine ng probable cause ng judge to issue ay arrest warrant, tapos pag-aresto,
and then pag-post ng bail, pag-issue ng mga motions to quash, and then arraignment and plea pa, and then pre-trial. So, dun po, nakailang years na tayo, wala pa po tayo sa trial proper. Pero anyway, ngayon, punta na tayo sa trial proper. Dito po pinapresent na yung evidence at witnesses po ng both parties, nung prosecution at nung defense. Okay, so imagine niyo na lang po, let's say yung prosecution has 5 witnesses. So generally po talaga per witness, dapat tapusin na yan in 1 day. Pero kung yung defense counsel sobrang galing, ang dami niyang na-observe, so ang haba niya mag-cross-examine, pwede po lumampas ng isang hearing per witness. So isipin niyo po yun, kung let's say 1 witness is 1 hearing, so 5 months agad yun, plus let's say 5 din yung witness pa nung defense, so that's another 5 months. So dito 10 months pa lang po yun. Again, assuming yan kung 1 hearing per witness, paano po kung sumobra? Kasi yun, magaling yung mga lawyers, madaming questions, madaming na-observe, or let's say magkaroon ng mga suspensions or postponements kasi nagkasakit yung lawyers or yung judge sa court. And then after po yan masubmit lahat ng evidence, isasubmit na po for decision or for resolution na po yung case filed. And then of course, once na submit na for resolution, yung next na po niyan is mag-issue na po ngayon ng decision yung korte kung whether or not na-establish ba yung guilt beyond reasonable doubt ng isang akusado. At yung guilt beyond reasonable doubt po, ibig sabihin po niyan is that kung ikaw po, a reasonable person, will review all the evidence, all the documents submitted in court, all the proceedings that happened in court, wala kang ibang conclusion na mapupuntahan kung hindi guilty yung akusado. Po yung tinatawag na guilt beyond reasonable doubt. So kung makikita ninyo, kailangan po talaga malakas yung ebidensya nyo para magpa-convict po ng isang akusado. So ngayon, baka isip nyo kung let's say Team Vic Soto po kayo, baka isip nyo panalo na si Vic Soto, so meron na siya yung 30 million damages. Hindi pa po tapos yung kaso niyan because nasa trial court level pa lang po tayo or sa first level court, sa regional trial court pa lang po tayo. And before pa po mag-appeal dito yung accused, assuming na convict po yung yung accused, before po mag-appeal, meron pa yung mga motion for reconsideration or motion for new trial na pwede i-file yung accused. So yun, magdadagdag pa po yun ng ilang months na naman, possible months na naman kung mag-file ng motion for new trial or motion for reconsideration yung accused. Ngayon, punta naman po tayo sa side ni Direk Daryl Yap. Kung sa dulo po, pag-issue nung decision ng korte is hindi na establish yung guilt niya beyond reasonable doubt, dun po tapos na agad yung kaso, acquitted na po niyan si Direk Daryl Yap. Kasi pag nanalo po yung accused sa lower court level, sa trial court level, hindi na po pwede mag-appeal niyan yung prosecution kasi mava-violate po yung tinatawag natin na right against double jeopardy po ng isang akusado. Okay, so ngayon balik tayo dun sa assumption natin na ma-convict dito yung accused. So yung remedy niya ng accused ngayon, mag-a-appeal na siya sa Court of Appeals naman. So dun sa Court of Appeals, puro na lang to paperwork, pero it can, again, since sa sobrang dami pong kaso na ina-appeal talaga sa Court of Appeals, aabutin po yan ng at least years na naman po yan, 1 to 2 years, depende na lang po talaga kung ano mangyari. Pero that is the next step po ng isang akusado na na-convict sa trial court level. And yung next naman po after the Court of Appeals, dun na yan mag-a-appeal naman yung isang akusado. Assuming po matalo pa rin yung isang akusado sa Court of Appeals, yung next na po niyan is sa Supreme Court na po yan. And of course, mag-aantay naman po ng decision yung akusado dyan. And after po niyan, pag nag-issue na ng decision yung Supreme Court, hindi rin po yan automatic pa rin. Meron pa rin po yung period to file a motion for reconsideration yung isang akusado. And after po ng motion for reconsideration, kung let's say hindi ginrant ng korte yung motion for reconsideration, dun na po eventually magkakaroon na po ng finality of judgment at dun lang po magiging final na talaga yung decision kung saan pwede na po makulong ang isang akusado talaga. So kung makikita po ninyo, mahaba po talaga ang isang criminal procedure, ang isang criminal case. Ako nga po kahit ina-explain ko lang, medyo napagod po ako. Ini-imagine ko lang yung lahat ng steps na dadaanan from the preliminary investigation all the way to the Supreme Court. Assuming po umabot talaga doon. So yan, hopefully po mas nagka-idea kayo or mas na-visualize nyo po yung nangyayari talaga sa criminal proceedings natin. And the reason po kung bakit ganyan ang criminal laws natin, kung bakit sobrang stricto po when it comes to a conviction po, is because mas pinoprotektahan po talaga ng Constitution at ng batas natin na dapat talaga walang inosenteng makulong as much as possible. Kaya po talaga sobrang stricto ng batas natin when it comes to a conviction. So hopefully klaro yun guys. If you like legal videos to current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. And until next time, see you all po. Bye bye guys. Good night!